So yan na, magpasalamat po tayo sa lahat ng biyaya na ating natatanggap. So yan, bago po tayo magpatuloy sa ating mga pagkakabisihan, ngayong araw po ng Tuesday, huwag po natin kalimutang umusal ng simpleng panalangin ng pasasalamat. Hindi lang po puro paghingi at request, kahilingan sa ating Panginoon, pero syempre yun nga po, pasasalamat sa lahat po ng mga biyaya, maliit man o malaki. So ito po as a form of pasasalamat. Ito po bago tayo magsimula sa ating programa, magsimula sa pagtalakay sa mga may init na issue sa loob at labas ng bansa. Ito muna, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Mayroon daw pong 3 klase ng tao sa buhay po natin. Una po ay ang mga tao na parang dahon. Sila po yung mga taong madaling dumating at umalis sa ating buhay. Nandyan po sila para magbigay lilim sa panahong sobrang init. Pero kapag nagbago na ang panahon, kapag umihip na ang malakas na hangin, nawawala rin po sila. Sila po yung mga tao na dumarating sa buhay natin pero panandalian lang na nananatili. Tulad po ng dahon na madaling tangayin ng hangin, may mga tao rin pong mabilis mawala sa buhay natin. Minsan walang paalam, minsan biglaan. Pangalawa po, mga taong parang sanga. Mas matibay kaysa sa dahon, pero pag dumating ang bagyo, napuputol din sila. Sila po yung mga taong pwede mong kapitan at sandalan. Nandyan sila sa panahon ng pangangailangan. Maaari mo silang asahan, pero hindi mo rin sila maaaring sandalan ng lubusan. Dahil kapag nabigatan sila, kusa silang napuputol sa ating buhay. Pangatlo po, may mga taong parang ugat. Ang ugat ay hindi agad nakikita ng mata. Nakatago sila sa ilalim ng lupa. Pero sila ang pinagmumulan ng lakas, sustansya at katatagan ng isang puno. Kahit gaano kalaki o kaganda ang mga dahon at sanga, kung wala ang ugat, hindi po tatagal ang puno. Ganyan din po ang mga ugat na tao sa ating buhay. Hindi sila palaging nasa spotlight, hindi naghahanap ng atensyon, at hindi kailangan ng papuri. Pero alam natin na nandyan sila. Tahimik na sumusuporta, nagmamahal at nagbibigay ng lakas sa oras po ng kahinaan. Sila ang mga tao na hindi umaalis kahit dumating ang unos. Sa kabila ng problema, pagkukulang o hirap, hindi nila tayo iniiwan. Kahit minsan, hindi natin sila nakikita o nakakausap araw-araw, ramdam natin ang kanilang presensya at pagmamahal. Ang mga ugat po na ito ay maaaring pamilya, ilang mga tunay na kaibigan, o mga taong itinuturing na nating kapatid kahit hindi natin kadugo. Sila po yung mga lifetime people na tinatawag. Yung handang tumanggap sa atin sa lahat ng ating anyo, mapatagumpay man o pagkatalo, sa sayaman o sa kalungkutan. Sa 3 klase po ng tao na aking nabanggit, I'm sure mag-a-agree po tayong lahat na ang ugat ang pinaka-importante. Sila po yung dapat nating hanapin at bigyang pagpapahalaga dahil sila ang nandyan sa lahat ng pagkakataon.
Pero hindi rin naman po natin maaaring maliitin o hindi pahalagahan ang papel ng mga taong parang dahon at parang sanga na panandalian lang nananatili sa ating buhay. Ang mga tao po sa ating buhay ay may kanya-kanyang papel. Ang iba ay parang isang dahon, ang ilan naman ay ang ilan po ay para sa isang dahilan at ang ilan naman ay para sa isang panahon. At ang iilan ay nananatili po sa atin panghabang buhay. May mga taong kahit saglit lang na naging bahagi po ng ating buhay ay naging bahagi naman ng ating kwento. May dahilan kung bakit may mga tao ring umaalis sa ating buhay sa panahon na kailangan natin sila. Dahil po sa kanila may mga aral tayong natutunan. At mas napahalagahan natin yung mga taong nandyan sa tabi natin at hindi tayo iniiwan. Kayong mga ka-music, sino po ang mga ugat sa inyong buhay na dapat po ninyong pasalamatan ngayon? Sino po yung mga taong nananatili po sa inyong tabi sa panahon man ng kasiyahan o unos? Sino po yung mga taong hindi po kayo iniiwan hanggang sa dulo? Ayan, pwede nyo po yung i-share sa amin, Kasi minsan po yung mga kwento po ninyo, yung mga inspirasyon na ibinabahagi nyo po sa amin at naririnig din po ng iba pang mga listener, nagiging inspirasyon din po sa kanila ang inyong mga kwento. Malay nyo po, may mga nakikinig sa atin na kailangan ng mga motivational na kwento mula po sa inyo. Dahil may mga pinagdadaanan sila, yung mga simpleng sharing po ninyo ng mga kwento po ninyo, ng mga inspirational stories. Minsan nakakadagdag po ng lakas ng loob sa iba na mayroong mga pinagdaraanan. So, yan po ang ating tampok na Bible verse ngayong araw ay Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. Ang mensahe pong nais iwan sa atin ng Bible verse na ito ay ang mga tao ay parang dahon at sanga, ay dumadagdag ng kulay at suporta po sa ating buhay. Pero sila ay dumarating at umaalis ayon sa panahon. Ang tunay na matibay na pinagmumulan po ng lakas ay hindi lamang ang ugat na tao na ibinigay sa atin ng Diyos, kundi ang mismong Diyos na siyang pinagmumulan po ng suporta at pagmamahal. Kapag ang ugat ng ating pananampalataya ay nakabaon ng malalim sa Panginoon, hindi po tayo matitinag ng anumang problema o unos ng buhay. Patuloy po tayong mananatiling matatag dahil ang ating kumpiyansa ay nakaugat po hindi lamang sa tao, kundi sa Diyos na hindi nagbabago. Kaya't habang nagpapasalamat po tayo doon sa mga tao na itinuturing nating dahon o sanga na panandalian lamang nananatili sa ating buhay, pero kahit na ganon, nakapag-ambag po sila ng aral at saya sa ating buhay, wag din po nating kalimutan ang pinakaugat na nagbibigay ng buhay at katatagan sa atin. Siya po ay walang iba kundi ang Panginoon mismo. So yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Tuesday. Tumatalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774. Ating sabay na kalulunin ng makinig at manibaka. Tayo ay magkwentuhan, magbalitaktakan, isinang buong bayan. Ang bawat Pilipino ay
Muli po ibinabati ko kayo na isang napakagandang Tuesday morning. Ayan, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa lahat na nakatutok sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ganon din po sa mga nakikinig na sa kanilang transistor radio at sa ating DWWW 774 mobile app. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagtutok. At naway mayroon po kayong napulot na aral sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong umaga, no? Ang tanong nga po natin, sino po yung mga ugat sa buhay po ninyo na dapat po ninyong pasalamatan ngayon? Sino po yung mga taong nanatili sa inyong tabi sa panahon man ng kasiyahan o kalungkutan, sa panahon man ng success o yung mga pagsubok? Sino po yung taong hindi kayo iniwan hanggang sa dulo? Kung titingnan po ninyo yung inyong buhay ngayon, sino po yung mga naging dahon o sanga lamang na panandalian lang na dumating sa inyong buhay? At sino naman po yung mga ugat sa inyong paglalakbay, no? Yung mga nandyan hanggang dulo, mula simula hanggang dulo, hindi po kayo iniwan. Papaano po kayo natuto mula sa mga panandalian lang sa inyong mga buhay? Kasi sabi nga po natin, kahit po yung mga tao na saglit lang nating nakilala, hindi po nagstay sa ating buhay, mayroon din naman pong iniiwan na aral o kaya ay nagdudulot din naman po ng saya sa ating buhay. Kaya kahit nga po sinasabi natin na yung ugat, yung pinakamahalaga, yung dahon at sanga din po ay mayroon din po silang kumbaga ay ambag din po sa ating buhay. Kamusta naman po ang inyong mga pinakaugat ayan sa inyong buhay? Matibay pa rin bang nakabaon ang inyong pananampalataya sa Diyos? Kasi nga po 'di ba ang sabi natin kanina, ang tunay na matibay na pinagmumulan po natin ng lakas ay walang iba kundi ang Diyos. Kung mayroon po tayong mga tao na itinuturing po nating mga ugat sa ating buhay, yung talagang tunay na ugat, ayan, na hindi po tayo iiwan hanggang dulo, ay walang iba po kundi ang Panginoon. So yan ngayong araw po baka magandang i-message or siguro tawagan yung mga tao po na naging ugat po ng ating buhay at ipaalam sa kanila kung gaano natin sila pinapahalagahan. So, pwede nyo rin pong ibahagi sa ating comment section, sa ating text line, sino po yung mga tao na naging sanga at dahon o kaya ay ugat sa inyong mga buhay. Ayan, pwede rin po tayong mag-sharing ng inyong mga kwento. Papaano nyo po nasasabi na itong isang tao na ito talagang nandyan mula umpisa. Kapag dumadating ang mga unos sa inyong buhay, ay hindi kayo iniiwan at talagang kasama ninyo through thick and thin. Ayan.